itong aking statement kanina, in light of itong mga issues dito sa ICI, ito yung pinakamalaking halaga na involved sa corruption diyan sa infrastructure na yan. Gawa Di ka ba yun naman ang ng purpose kwento. nila? Hindi nila kaya. Ngayon, magkakaroon ng counter na. Impeachment laban kay BP Sara, impeachment laban dito kay Bong-Etngit. Ano kahantungan ito? Matindi. Bakbakan ito. Abangan natin yan kasi 3 araw na lang. January 1 na eh. EDSA, as I've said, EDSA 1 and EDSA 2 cannot be replicated with another EDSA. So February is going to be a hot month for everyone. So we're in early for a very rough ride. So don't take it against him. If there's so much support, you might consider it as influence. Pero sa kalagayan niya, narinig niyo ba sa kanya na, o sige, marami akong suporta. Habulin niyo yung mga nag-file ng kaso sa akin. Wala kang marinig sa kanya. Dari kayo ngayon. Na mga incentives bukod pa sa mga ipinakita sa akin mga line items sa budget. Ito po ay nasa mga lump sum items katulad ng maintenance, operating and other expenses o MOOE ng House of Representatives. Yes. Magandang hapon muli sa ating mga kasama. Nandito na naman si Kuya Goods nagbabalik. At syempre, kung hindi ka pa nakasubscribe sa ating channel, pa-subscribe na lang po at hit mo na rin yung bell para update ka sa ating mga video. At kung hindi po nagno-notify sa inyo ang ating video, punta lang po kayo kay Kuya Goods sa YouTube, ha? Search niyo po sa YouTube si Kuya Goods at lalabas na po yan. Ano ba yung mga balita ngayon? Sabi ko sa inyo eh. Oo. Malapit na lalapit at talagang lalabas ang aso. Ang mama. Lalabas talaga siya kasi nga, malapit na ho mag-end ang taon. So preparation na yan para sa impeachment ni BP Sara at para pagbatikos kay Pulong o kay Congressman Pulong Duterte. Ang mama, umaatake na naman. Umaalulong na naman at gusto na mga gangaw-ngaw. Kakasuhan daw si Kong Pulong. Ano ba naman? BP Sara, Tatay Digong, Kong Pulong. Si Basti na lang hindi niya ata nabibire, no? Tsaka si Kitty. Anak ng talagang tao. Tumahilig talaga, ha? At pugating si ex-Bucor Chief Gerald Bantag, protektado umano ng tribo ng Kalinga. Saan nyo nakuha ang chismis yan? General Bantag, huwag ka lalabas. Alam mo naman sila. Relax ka lang. Hindi ka pugante para sa amin. Dinadaan ka lang nila sa politika. Alam mo naman politika, magulo. Relax ka lang dahil nakaupo pa si Nangingitim. Pag si Nangingitim ay hindi nakaupo at talunan na sila, nakaupo na si BP Sara, saka ka lumabas. Tapos ngayon, ikaw ngayon ang gagawing NBI chief. Paktay ka ngayon, nangingitim ka. Ikaw ngayon ang tutugisin. Di ba naging Bucor director si General Bantag? Pag-appoint ni BP Sara, pwede, di ba? Pwede. Pag in-appoint ni BP Sara, ay pwede ba yun? Sa bagay, pag hindi pala abogado, yun, sorry kailangan pala abogado rin pala. Abogado ba si General Bantag? Tanong lang naman. Kung hindi, ano kaya pwede? Ano kaya pwede kay General Bantag? Department of Justice. Pwede ha. Kasi abogado rin ba yun siya, Kahit hindi ba abogado, pwede maging DOJ, secretary. Pwede ba yun? Tatanong ho kasi wala akong knowledge pagdating sa ganyan. Kung pwede, bakit hindi i-appoint na lang tapos tugisin yung mga bumira kay BP Sara, nag-group effort kay Tatay Digong, at ito si Au-Au. Isama na yan. Diba? Malaking suporta kay PRRD, hindi dapat gamitin laban sa kanya. Nako, malabo yan. Ang taong bayan ay naniniwala kay Tatay Digong hanggang ngayon. Kahit anong pahukus-pukus pa nila,
sabihin na masamang tao, ang dating Pangulo, diyan kayo nagkakamali. Walang naniniwala sa mga barat nyo. Banat nyo. Barat nyo. Bara pala. Tigilan nyo kami ha. Representative Libiste, itinangging nagpumilit siyang makuha ang files ni dating. Bakit magpupumilit? Di ba nagpaalam siya na kung pwede, di ba? Bakit tinatanggi ni DPWH Secretary? Bakit? Kasi, paos. At pinapigilan ng ICI, sino naman to? Ano naman yung Saba Queen? Ano naman istorya mo? Meron ka na naman istoryahe. Mamaya ka na namin pag-uusapan na. Ramil! Junel! Ito ang banat ni 2020 to 2022. So, maliwanag na yung statement na yan at na-validate na rin yan doon sa GAA o doon sa corresponding years na yon. Yan po yan. Ngayon, itong aking statement kanina, in light of itong mga issues dito sa ICI, ito yung pinakamalaking halaga na involved sa corruption diyan sa infrastructure na yan. Gawa Di ka ba yun naman ang ng purpose kwento. nila ng kanilang creation? Is imbestigahan. Pero itong si Paulo Duterte, nung pinatawag nila sa hearing, hindi sumipot. Bakit? Tapos gano'n na lang. Papaliwanag ko sa'yo ha. Baka nakakalimot ka. Pinapatawag para saan gisahin. Pinapatawag para saan ipitin. Huwag nyo nga kami paandaran. Pinagtulong-tulungan na nga siya, di ba? Lalo na nung nagkaroon ng investigasyon. Para saan? Ikaw naman, parang napakahina mo. Magkano? Nagtataka kami, ilang taong ka ng talo. Tapos ito, bumabanat ka para saan? Siraan ng mga Duterte porkit hindi ka napasama sa linyada ni Tatay Digong noon. Nagaganyan. Masama pa rin ba ang loob mo? Move on na, boy. Move on na. Move on na. Para wala ka ng sakit kasi pag hindi nanalo, talo pa sa kalokohan, agoy. Talagang kahit, bayad-bayad lang din, ayos lang. Basta may pera naman, ayos lang. Tigilan na nga natin yan. Alam naman natin kung ano yung balak niyan. Kasi may balak ho yan, mag-vice presidente. Nakikitandem kay Risa. Gusto talagang makitandem. Pag ito tumakbo, ob na lang talaga ang aboboto. Wala na eh. Tamo sa kalokohan, sa Caloocan, 'di ba nilampaso siya? Ang saklap, 'di ba? Nagtatago daw si General Bantag at kinupkup ng mga tribo. Ano nyo naman nasabi yan? Nagtatago raw sa probinsya ng Kalinga si dating Bureau of Corrections Chief Gerald Bantag. Ayon kay Bucor Director General Gregorio Catapang Jr., may impormasyon silang protektado ng lokal na tribo si Bantag. Alam na raw nila ang lokasyon ng dating opisyal pero nag-iingat sila dahil baka magkagulo kung aarestuhin siya. Si Bantag ang inaakusahang mastermind sa pagpatay sa radio broadcaster na si Percy Lapid noong 2022. Ibinasura ng DOJ ang reklamong perjury na isinampa ni Senator Jinggoy Estrada laban kay dating DPWH District Engineer na si Bryce Hernandez. Sa resolusyon nakasaad na kulang sa ebidensya si Estrada para patunayang nagsisinungaling nga si Hernandez sa kanyang mga pahayag. Kita nyo na, sabi ko sa inyo hindi mapapatunayan na sangkot o dumorobo o binigyan ng 300 million itong si Senador Estrada. Kasi wala namang mabigat na ebidensya dahil nabidyohan ba na inabot sa kanya yung 300 million. Hearsay lahat yan. Sa husgado, hanggat wala kang mabigat na ebidensya at wala kang mapapatunay na video, lahat yan walang kwenta. Kahit paratangan pa yan Senator Jinggoy, kung sino-sino at pagtulungan, pagdating ho, mababasura lang yan. Ngayon ito, nagamit kasi si Diskaya ng mga durobo. Dahil nasa kapangyarihan sila. Pero kung halimbawa nasa side si Diskaya ng mga kakampi nila
at walang maiipit kasi may kinakanta na eh. May kinanta na si Diskaya, may kinanta na rin itong si Saldico, naipit ang mga pinsan at si Panggulo, naipit na. Kaya nangako na may pakukulong. Hindi the big fish ang ipinakulong ha. Ngayon humihirit sila. Sa January na lang daw kasi kulang na sa oras. Sino naman kaya sa January ay pakukulong nyo? At ang usapin dito, nasa na yung congressman na binanggit ni Diskaya? Asa na sila? Wala kang maipakita. Ngayon, dahil hindi nyo kaalyado si Senator Jinggoy, Senator Escudero, Senator Revilla, eto, nagkwento kayo na, sino nagbulgar? Itong si Director, ano ba to? Norberto ba to? Hindi ko na maalala eh. Inipit ngayon ito sila Senator Jinggoy. Meron pa isa. Asa na yung kwento patungkol kay Senador Villanueva? May kwento pa ba sila? Tahimik, di ba? Tuloy. Matatanda ang sinabi noon ni Hernandez sa pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee na kumitbak umano ng milyong-milyong piso si Estrada mula sa mga flood control project. Pero mariin itong itinanggi ng senador. Mga kapatid, Nikki Wala nga talaga. Ang lumalabas diyan, hearsay. Wala kasi mabigat na ebidensya. Wala silang maipupukol na video na tumanggap nga ng malaking halaga. Pero, yung usapin doon sa mali-maletang pera, meron ho talagang picture eh. Di ba? Yung maleta nandun eh. Ngayon, hindi lang mapag-usapan kasi kakampi nila ang mga, yung nangingitim, yung kapatid doon nangingitim, magkakampi sila. Kaya hindi basta-basta mabuksan. Meron namang atake. Saan? Impeachment na naman. Kasi ilang araw na lang, 3 days na lang. So 3 days left. January na naman, simula na naman. Bibira at bibira. Kaya nga umatake kagad si Au eh. Kasunod niyan, 'di ba, umatake siya kay Pulong. Pakakasuhan. Kasi hindi siya umabante dito, kay BP Sara, hahanap na naman siya ng eksena. 'Di ba? Kasi kinasuhan siya ni Pulong ata, ni Kong Pulong, 'di ba? Kinasuhan siya. Hahanap siya ng pang-counter. Ako pag napunta sa Davao yung kaso mo, thrilling, yari ka na. Pag doon na nag-hearing at hindi ka umatin, naku, diyan ka na sabi ko sa iyo, magtigil-tigil ka na eh. Pag politika, larong politika lang, walang pikunan. At saka walang samahan ng loob. Pag talo, tahimik muna ng 6 na taon o kaya 3 taon. Saka na lang umeksena pag malapit na yung 2028 o kalagitnaan ng 2027, doon ka na mangampanya. Pero huwag ka maninira. Kasi ginagawa mo para mapansin ka ng taong bayan, naninira ka, sabi ni Aling Marie. Sinisiraan mo, meron kang pinapakasuhan. Double purpose ka kasi, sabi ni Aling Marie. Maninira ka na para merong bayad. Meron kang patutsada. At popularity pa. Kaso nga lang, hindi maganda, sabi Aling Marie. Aling Marie, kotosan mo nga yan. Pakikuto. Ito na, impeachment threat versus Bibi Sara. We can just ask for your outlook for 2026. I mean, 2025 has been such a turbulent year. And based on everything that has happened this year, I mean, what do they indicate for the coming year, 2026? I think 2026, we're in for a rough ride. Early on February, you will see impeachment cases being filed, both sides. Ayun na. Both sides. Yes. Nako. So even if, we're supposed to be on a break, but people... Wait lang pasok natin. Naghain po na impeachment pala si Representative Cardema patungkol dito kay Bongit. Parang naghain na rin sila impeachment case. Agoy, both side na. Sabi ko sa'yo. Kaya sabi ng tarot reader, mas iinit ang bakbakan sa politika nitong 2026. Bakit? Gusto nila pabagsakin si BP Sara eh. Hindi nila kaya. Ngayon, magkakaroon ng counter na. Impeachment laban kay BP Sara, impeachment laban dito kay Bongit-ngit. Ano kahantungan nito? Matindi. Bakbakan ito. Abangan natin yan kasi 3 araw na lang. January 1 na eh. Tama ba? Oo, advance na ha. Happy New Year sa lahat. Oo.
Happy New Year ho, abroad, abroad, OFW, saan ka man sa mundo, asan ka man sa Pilipinas, pinabati kita ng happy New Year. At tuloy. Our meeting and putting together whatever can be done Nako, yari. to pursue accountability. Agoy! I think it is very critical because in our survey, people didn't decide on resignation Tama. but wanted accountability first. Tama. So that is very important. I think the filing would be based on the Supreme Court decision against the Vice President as early as February 6. And then we have February as the month of EDSA. As I've said, EDSA 1 and EDSA 2 cannot be replicated with another EDSA. So February is going to be a hot month for everyone. So we're in early for a very rough ride. No. So you're saying an impeachment case will be filed against the president? Yes. Correct! Dapat lang. Ano ba nagawa? Ng Pangulo. Sige nga. Simula nang umupo yung Pangulo na yan, puros pangako na lang ang naririnig ng sambayan ng Pilipino. Sa katotohanan, meron ba kayo nabalitaan na sinabi niya na natupad? Sige, magbigay kayo ng example. Doon na nga lang sa makukulong na big fish eh. Yun na yung pinakahuli pero wala pa rin. Diba? Yung flood control, asa na? 5,500 flood control. Ongoing pa yung iba. Panaginip lang pala. Nabangga ng barko. Lusaw ang flood control. Ano pa? Papaimbestigahan ng ICI. Sila pala nagpapaimbestiga. Para saan? Mag-cover up. Ano pa? Hindi makikialam kay Tatay Digong sa ICC. Paglipas ng ilang araw, nag-announce, dapat pala makipagtulungan, lalo na sa Interpol. Kasi pag hindi daw nakipagtulungan, baka daw tayo magpahanap ng mga pugante sa ibang bansa, hindi rin tayo tulungan. Ano nangyari? Pilipinas, dapat lang. Kung ano yung nababalita dito, accountability. Nako, pagkatapos ng termino, kung matatapos pa kung matatapos pa, kung halimbawa, nag-grant, kaso nga lang, merong mga sa kamara eh. Magkakampi-kampihan yan eh. Kaya pinagana nila yung insertion na naman eh. 2026 budget, may pumasok na naman daw. Di umano, na insertion. Sino-sino mga proponent? Aba. Ilalabas yan ni Congressman Libiste. At ito, malaking suporta kay PRD, hindi dapat gamitin laban sa kanya. Hindi mangyayari yun. Sir, boss, amo, manager, solid ang suporta ng taong bayan kay Tatay Digong. Pansinin nyo, kahit nasa ibang bansa si Tatay Digong, nakatutok pa rin ang tao at sambayan ng Pilipino, at hinihiling nila na sana, kahit ito, bago magbagong taon, magdesisyon na yung ICC, makauwi na si Tatay Digong. Alamin natin pahayag dito. Attorney Delgra. When I read the decision denying the interim release, isa po yan dun sa sinabi na grounds why they denied it. Malakas yung influensya. Sabi ko naman, pag malakas yung suporta, pagdadasal para sa isang tao, ditine, naniniwala sila dun sa tao na yon, don't take it against that person. Hindi mo mapigil yung tao na magpalabas ng expression of support and prayer to that particular person. In this case, the former president. So don't take it against him. If there's so much support, you might consider it as influence, pero sa kalagayan niya, narinig niyo ba sa kanya na, sige, marami akong suporta. Habulin niyo yung mga nag-file ng kaso sa akin. Wala kang marinig sa kanya. Tama. Diba? Ganyan si Tatay Digong eh. Inako niya nga itong nangyari sa kanya. Sir, nababalot po ng kontrobersya din ngayon ang ICC, no? Maliban doon sa pagkaka-involve nga kay former President Rodrigo Duterte, yung pag-question sa kanila pong jurisdiction,
pinatawan po sila ng sanction, ginawa pang wanted ng US yon, ginawa pang wanted ng Russia, at marami din pong mga bansa na ayaw na rin na magpasakop or matras na sa kanilang jurisdiction po, attorney. Sa tingin nyo po, may malaking tulong ito sa kaso po ni former President Rodrigo Duterte? May impact, no, sa kaso. As I've said earlier, the Rome Statute should only be applied to the countries who have accepted the provision of the Rome Statute. Ibig sabihin, who became what you call state parties to this statute. Yung mga nations, yung mga bansa na ayaw sumapit dito, respect them. Tama. Do not, nangyayari kasi, like in the case of Israel, Israel is not a member, and yet the ICC is investigating that particular the country of the nation of Israel. And as it turned out, what are they investigating? They're investigating alleged crimes that allegedly happened inside Palestine, or particularly in Gaza. Palestine is not a member of the ICC. No? So, ganun din ang, that's the reason why these countries are upset, if I may call it that way, no? In fact, angry, considering the fact that they already have imposed sanctions on ICC judges for having to proceed with the investigation involving these countries who are not members or state parties to the Rome Statute. Yan. Mapapili kasi yung ICC na yan eh. Sipin nyo, gusto nilang hawakan, gusto nilang imbestigahan kahit na yung mga bansa na hindi naman kasapi sa Rome Statute o sa ICC. Ang titigas kasi ng panga nyo. Bakit ba nagpupumilit kayo? Buti nga, binalasa kayo ni President Trump at ng Russia. Tuluyan kayong mabuwag at makasuhan. Diba? Ang kakapal kasi ng pes nyo eh. Wala na ba kayong pondo? Ha? Bakit ayaw nyo bitawan si Tatay Digong? Bakit? Kasi may nagpapondo sa inyo, di umano. Ganun ba? At wala na kayong makitang, wala na kayong maipakita sa mga tao na meron kayong nililitis. Kaya isang tao na lang nandyan ata sa loob o 3 tao. Yun ba? Baka mawalan kasi kayo ng trabaho di ba? Tigilan nyo na nga kami. Pag naningil sa inyo ang universe, mga taga-ICC, ewan ko lang sa inyo. Alam pa sa Libiste, tinangging nagpumilit siyang makuha ang files ni dating Yusek. Tinanggi. Bakit kasi magpupumilit? Kinausap naman niya si Paos, di ba? Umuo si Paos ngayon, hinahanap ng transparency at malapit ng pumiyok at may pumiyok, ngayon tinatanggi. Pahiya kasi kayo eh. Dahil Pasko, wala. Magbabagong taon, wala pa yung big piece. Ganito gawin nyo, Boy Paos. Kung transparency ang sinasabi nyo at utos ng boss mo na Pangulo ng Pilipinas, ganito gawin nyo. Pakulong nyo si Balulong. At bukod kay Balulong, pakulong mo si Pangulo. Tapos sumunod ka na. Itinanggi ni Batangas 1st District Representative Leandro Leviste ang mapayag ni DPWH Secretary Vince Dizon tungkol sa files ni yumaong DPWH Undersecretary Catalina Cabral. At kay Dizon, sinabi sa kanya ni Cabral na humingi si Leviste ng mga dokumento tungkol sa alokasyon. Nagpumilit pa umano si Leviste na i-save ang files sa kanyang flash drive mula sa computer ng staff ni Cabral noong Setyembre. Sinabi rin ni Dizon... Wala namang ganun. Di ba, nakipag-meeting si Congressman Leviste dati? Oo, para ipaalam na kailangan niyang makahingi ng kopya para pag-aralan. Kasi nga transparency. Di ba yan ang gusto mo? Transparency. Kaya tutulungan ka ni Congressman Leviste. Ngayon, parang kayo ang parang sa tingin ng taong bayan, kayo ang may pumipigil ba sa inyo na makilala kung sino yung Dorobo? Talagang puputok at puputok ang pangalan
ng mga congressman na nasa listahan, na nasa USB ni Congressman Libiste. O kung sino yung pinakamalaki, ha? Anak ng tipaklong, pinakamalaki. O, ewan ko kung taga Maynila ba yung congressman na yun? O kinuha lahat ng project kahit hindi siya taga Maynila. Nagtatanong lang ho, kasi mga timawa ito sa proyekto eh. Pero pag hinanap mo yung proyekto, hindi nila alam kung nasaan. O, di ba ganyan na nangyari doon sa isang kontraktor na si Sally? Di ba ginamit yung kanyang lisensya, hinahanap niya yung project kasi nagkakaroon ng investigasyon. O hindi niya rin alam kung nasan yung project. Nagtuturuan sila. Ang saklap, di ba? Tapos ngayon, parang tinatabla mo na si Kong Libiste. Dinideny mo na. Na ano, di ba nagpapaunti-tigit sa iyo ng mga dokumento? Pumayag ka, di ba noon? Sabi ni Congressman Libiste, pumayag ka. Ngayon, itatabla mo parang, wow. Hindi raw. Tapos ngayon, sasabihin nyo, umiiyak si Kong Libiste. Wow naman, nagbubunyag si Kong Libiste. Pero nagtataka kami, bakit? Bakit? Parang ICI na nagtatago sa taong bayan eh. Diba? Ito kahit hindi natin kakampihan ito. Pero, kasi alam ko na maugali nito eh. Pero meron siyang punto eh. Ano ba yung punto mo, Ale? Ayan, buti hindi ka nagtago. Mahirap magtago. Pumupunta talaga sila dito sa bahay, dito sa amin, At sa least, province. masaya. Ay, Ito nga. Tradition Tagal, na yun, tagal. tradition every year sa family. Ayan. Kahit wala pa ako sa politics, talagang every year na yun. Bilis. Started by my late father. Noon pa, kahit bata pa ako, Mhm. in-start na yun. Abanti na natin. 21. Isa-isa na nga pong nalalagas yung mga miyembro ng ICI. Ayan ayan Ano po masasabi niyo dito? hindi sa kinakampihan ko ito. Pero, ano ba nangyayari sa ICI? Medyo okay ka sa ngayon. Sa ngayon lang. Hinahanap mo. Ano ba talaga ang estado ng ICI? Ito. Naku talaga naman, mahirap na. Yung ICI, isang miyembro na lang, that's no longer a commission. Mhm. Kasi sa Executive Order number 94, tatlo sila. Isang chairperson, 2 members. Mhm. Yung 2 regular members ay nag-resign na. Mhm. So natitira na lang is the chairperson. Mhm. So it's no longer a commission. Mhm. It cannot be a one-man commission unless nga mag-appoint ng 2 new members. Pero hindi yan dapat ang solusyon. Mhm. Ang solusyon ay magkaroon na nitong bagong independent commission, itong ICAIC o Ay, hindi. Tama na. Baka mamaya niyan. Alam niya naman talagang wala nangyayari sa ICI. Pero yung ipapasok nyo, yung bagong independent commission, checkable ninyo, baka na naman si BP Sara ang target nyo, ha? Yung punto mo kanina, okay yun, ha? Okay sa akin yung goods yun. Nakita mo na wala nangyayari sa ICR, pero yung punto mo na isa na ipapasok mo, tigil, ha? Hindi namin nakagustuhan yan. Sa inyo lang yan. For sure, kayo makikinabang yan kasi ang target nyo talaga, mabaligtad na naman ng usapin. Diba? Baka mamaya itumbok nyo si BP Sara. Yun nga nakikita namin, diba? Kasama ka doon sa nag-file na impeachment. Diba? Tama sa tama. Kasama ho siya sa nag-file na impeachment. Ngayon, kung ipapasok nila yung bago daw na independent commission, na kung ano may sinasabi nila, ay wala ho yan. Hindi natin natatangkilikin yan. At alam naman natin kung ano ang purpose, kung ano ang kagustuhan ng mga ito. Gusto lang nila talaga na si BP Sara ay mawala sa linyada ng 2028. Pero, huwag kayong papakasiguro, malawak. Pakita nyo nga yung ratings ng amo nyo eh. Bagsak, -3. Pasalamat pa, nag-3. Paano kung -0? Wala na. Kaya, ito nagpaliwanag na si Kong Libiste. Yes po. Marami din pong mga hindi idinedeklara Dari kayo ngayon. na mga incentives bukod pa sa mga ipinakita sa akin mga line items sa budget. Ito po ay nasa mga
lump sum items katulad ng Maintenance, Operating and Other Expenses o MOOE ng House of Representatives. At ang isang sa tingin ko dapat mas ma-question na bagay ng media na ito po ang unang beses na ibabahagi ito siguro sa kahit anong radio show kasi talagang patago itong bagay na to. Yung National Expenditure Program ng ehekutibo ay nagbigay para sa House of Representatives ng mga 17.2 billion peso budget. Tapos yung House of Representatives naman sa General Appropriations Bill ay itinaas ang sariling budget Grabe, no? by 10.5 billion pesos, Agoy, ang maging laki. almost 28 billion pesos na walang debate o paliwanag Agoy. para saan ang additional 10.5 billion pesos. At ang majority nito, mga 7.8 billion pesos ay napupunta sa MOOE na ang malaking bahagi ay hindi nililiquidate. At kung maaari ko pong ibahagi, may iilan na pong mga consultant ng House of Representatives na nakausap ko na nagsabi sa akin na sila po ay binabayaran ng cash sa supot. Ha? Ang iba nga po, cash sa backpack. May nagbiro, baka yung iba, cash sa maleta. At ang hiling ko na lang sa House of Representatives, wag nating itago ang mga consultants na nasa MOOE. Ideklara na lang natin ang mga consultants sa MOOE para hindi kailangan patago ang pagbayad sa kanila. Grabe, no? Kaya pinipigilan nila itong magsalita si Kong Libiste. Diba? Dahil mabubunyag talaga. Oh, lalo na ngayon. Yung ICI, dapa na. Ngayon, wala na silang panahon o pag-asa na yung mga nababanggit na pangalan magpa-imbestiga sa ICI kuno at harap sa executive session. Puro kayo executive, Ayaw mo sa publika yung mga baho nyo. Kaya gumawa kayo ng sariling independent na body. Tigilan nyo na kami. Huling-huli na kayo. Mga pistura pa lang ng mga katawan at mukha nyo. Hulma na ng pera, yung mga kongresistang matakaw sa pera. Kaya kung umabot ka sa video natin ito hanggang sa muli, like and share. At wag na wag mong kalimutang mag-like, share, subscribe. At ang importante yung bell button. Hit nyo yun. Ting! Hanggang sa muli. Bye-bye!